palangga niya yung panay. Amen? Amen. Thank you, good Pastor Joseph. Abi ko gani, ikaw na ma-share, Pas. Abi ko dire-diretso na. Amen. So, mayong aga gid sa tanan. Kag, thank you gid sa introduction ni Pastor Joseph. Dubudlay sunda, kay ibagi dyan maghambal ang pastor yan, no? Kag, gusto ko una pasalamatan ang Ginoo sa privilege ko, opportunity nga ginhatag niya subong nga makashare ako sa inyo sa iya nga pulong. And at the same time, kay Pastora Joanna, sa iya nga pag-assign sa akon nga mag-share sang word subong nga adlaw. So actually, dupila ka weeks nga ginakulban ako. Permi ko speak, share, istorya sa kadamuan nga tao. Pero na-realize ko, ibagi magali ang feeling ko, ikaw ang nagatindog. Nga nag-share ka sa pulong sa Ginoo, kag na-realize ko, grabe, gumagali ang work sa mga pastor. Kaya hindi basta-basta mag-study sa Word of God. Kaya na-use ako share, obra ko mga presentation para sa mga clients, explain ako sa ila. Pero ibang level, ang pagtuon, pag-digest nimo kag pagpangayon nimo sa wisdom sa Ginoo para ma-share ang iya nga pulong. Gani, palakpakan ta gid mga pastors. hindi ako pastor, pero gusto ko i-overcome ini nga challenge nga ginhatag ni Pastora Joanna nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Bisang feeling ko hindi ako qualified, but God does not call the qualified man, no? He qualifies the called. Amen? Amen. So, that's why, subong nga aga, gusto ko man i-share related sa aton nga topic for this month. Basta akong tabi ang aton nga topic for this month of April. 1, 2, 3, go! Overcome. Amen. And for the past 3 weeks, this is the last week of our series entitled Overcome. Kag in the first 3 weeks na learn nato, no? Nga Jesus overcome the cross. Ang bagay na-share na ni Pastor Joseph kag ni Pastora Joanna nga si Jesus ang nagdaog sang cross. Kag kung ano ang naging benefit para sa aton sang gindaog ni Jesus ang cross. Amen. That's why ginapangamuyuan akon sa Ginoo. Sabi ko, Lord, anong gusto akon nga i-share? Kasi ko doon na-share naman nila tanan. Ang mga verse nga ginimpress akon sa Ginoo, ko doon na-share naman nila. But as we end this series, ang gin-remind sa akon sang Ginoo nga gusto ko nga i-share kag ang gusto sang Ginoo nga i-remind man sa aton tanan is that ang title sang akon nga iga-share subong is gusto i-remind sang Ginoo subong sa aton tanan that I am an overcomer. Muna gin-remind sa akon sang Ginoo nga malakong Lord, di ko kaya mag-share, hindi ko kaya, nga hindi ako ready nga mag-share sa imong pulong. But the Lord impressed to me that no, gindaog ko na nga sickness battle, kahuya, kahadlok nga ginabatsag nimo, you are now an overcomer. Amen. Muna gin-title ko siya hindi nga you are an overcomer. Kay gundi gin-title ko siya as the first person nga as if ako ang nag-speak nga I am an overcomer. Kasi ko later on kung maghalin makamo diri sa aton nga service hall, kag pamangkutong kamo kung ano ang inyong na-learn, ano ang topic nga gin-share ko subong nga aga. At least kasama sa inyong declaration nga I am an overcomer. Ang gin-share gali subong I am an overcomer. Kundi kin-declare niyo na mismo sa inyong kaugalingon nga you are an overcomer. Amen? Hambalabi mo kaugalingon, I am an overcomer. Hambala ang kaluyon mo sa too kag sa wala, you are an overcomer. Or sa likod niyo man or sa unahan. Amen. So, you are an overcomer, I am an overcomer. Meaning that you are not defeated. Amen? You are not weak and you are not losing. Kung sa Ilonggo, ano ang overcomer sa Ilonggo? Mandadaog. So, hambala dabi sa imo ka o galingon, mandadaog ako. Amen. So, I am an overcomer. So, ang main verse nga gusto ko i-share subong nga aga is in 1 John 5, verse 4 to 5. Amen. So, basahon natin tanan. Sa 1 John 5, verse 4 to 5. Okay. Hambal dira, for everyone born of God overcomes the world.
This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Amen. Gusto ko basahon liwat sa Ilonggo. Kay gindaog sang tag sa kaanak sang Dios ang kalibutan, ginadaog niya ini paagi sa pagtuo. Gani, sino bala ang makadaog sa kalibutan? Ang tao nga nagatuo nga si Jesus, amo ang anak sang Dios. Amen? Amen. So, hambal diri sa English, hambal dira sa verse, for everyone. So, hambal dira everyone. Hindi nga ako lang, hindi nga ikaw lang, kundi tanan kita. So, tanan kita gali nga anak sang Dios, tanan kita, gindesign sang Dios nga mandadaog kita sa siningang kalibutan. Hindi lang kita nga nakakilala sa Ginoo or hindi lang ang ibang katao nga sino lang matutom sa Ginoo, kundi tanan-tanan nga nakakilala sa Ginoo. Amen? So gusto ko din i-share, ay nakuha ko din sa mga pastor, kay Pastor Pat, kay Pastor Joseph, gina-share nila di Parmi, ano bala ang Greek, bala na naton ang Ilonggo nga words ng overcomer, mandadaog kita. Pero, based sa Bible, ano naman ang Greek word sang overcome? Ayan. So, ang Greek word gali sang overcome is nikao. Ayan. Nikao. So, ang meaning gali sinasang iyang Greek word, di ba nikao? Ang meaning sinasang iyang Greek word is to conquer, to prevail, to conquer, no? Nga dag-o ninyo, i-prevail, nga siya agad nga i-prevail nimo, kag magkaroon ka sang victory. Or mangin madinalag-on ikaw. Ayan. So, amo na ang meaning sa iyang Greek word. Kag kabalo-bala ka mo, familiar sa inyo, may familiar sa inyong word sa mabatian nyo ang, or makita ninyo ang iyang Greek word nga nikaw. So, dira gali, sa Greek word nga nikaw, dira ginkuha, or dira ang root word sang famous nga shoes brand, nga ba sige suksok nyo guys, dira subong, which is Nike. Ano gani ang tagline sang Nike? Just do it. Diba? Just do it. Ayan. So, diragin ko ang brand name sang Nike, which is ang nikaw, ibig sabihin nga overcomer. Di ba gina-brand nila ina ang mga sapatos nga ibig nga gina-sponsor nila sa mga successful nga mga athlete, sa mga athlete nga mga nagkaroon sang milestone, kay ibig sabihin gali, you just do it because you're able to conquer. Baldra sang nikaw nga meaning, because you are to conquer, to prevail. Ano pa tong isa? And to gain victory. Amen. So, amoy na ang meaning, gali ka, ginasimbolize sang Nike. So, ang gusto ko i-share subong, gusto ko nga himay-himayon naton ang aton nga main verse sa 1 John 5 verse 4 to 5. So first, ang hambal dira sa 1 John 5 verse 4 to 5, may 5 lang ko nga i-share sa inyo. Dasigong ko lang yung mga 45 minutes. 45 minutes. Ayan. So first, based dira sa aton nga verse, ang gusto nga i-reminder sa aton, first is our identity. So, our identity is that we are born of God. Amen. Number 1, dive. So, our identity is we are born of God. So, hambal dira sa 1 John 5 verse 4, hambal kaina, for everyone born of God. Amen. So, tanan kita, natawo kita sa Ginoo. Amen? So, gapati, kalang tawabi mo kaluyo kung kay sino na nga likeness, image and likeness. Kay God, di ba? Kay Jesus. We are, hambal kayo sa Bible, di ba? We are born in the image and likeness of God. So, ang hambal man dire, sa 2 Corinthians 5 verse 17. Okay. So, hambal dire, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here.
Ayan. Amo na ang sa 2 Corinthians 5 verse 17. So, verse sa aton nga main text, our identity is that we are born in Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? The old has gone and the new has come. Ibig sabihin, ang aton nga identity wala naga-base sa aton nga current financial status. Kung ang imol ka man or mayaman ka man, wala naga-base sa aton nga posisyon or sa aton nga career. Kung manager ka man sa bangko, business owner ka man, or gapang tricycle driver ka lang da, or gapanguma ka lang da. So ang atong galing nga identity, wala naga-base sa kung ano man ang may-ara kita subong, kung ano man ang status naton diri sa kalibutan, kundi ang identity naton naga-base nga sa Ginoo nga we are born of God. Natawo kita nga ato nga identity iya sang Ginoo. Ibig sabihin, kung ano ang ara sa Ginoo, per minute natin debate kung ano ang ara sa Ginoo, muna man ang ara sa aton. Di ba hambal naton? Jesus overcome the world. Jesus overcome the cross. So ang identity naton si Jesus, ano si Jesus? Ang identity niya overcomer siya. If we are born of God, if God's identity is that He is an overcomer, meaning kita mismo, we are an overcomer. Amen? Kung ano ang ara sa Ginoo, kung ano ang identity sa Ginoo, muna man ang atong identity. Kung ano ang ara sa Ginoo, ang iya nga kusog, ang iya gahom, ang kinaiya sang Ginoo, muna man ang kinaiya naton. Amen? So, first, our identity, we are born of God. If God is an overcomer, we are an overcomer. Amen? Wala naga-define kung ano man, regardless, pagitgali sa inyong nga past, kung ano man ang natabo sa inyong mga nagligad, ang mga naging bad experience ninyo, kung ano man ang sitwasyon ninyo subong. Ang permi kay ginahambal ni Pastor, di ba? Our present situation is not our final destination. Amen? So permi na ang gina-remind sa atin dati. Damo ko dati nakukuha kaya kay Pastor ng mga quotable ba lang ang mga quotes ni Pastor. So, our present sufferings, di ba, hindi na mag-identify sa palaabuton nga ginaaman sa aton sang Ginoo. Amen? So, our identity is based on our spiritual birth. Hindi regardless kung natawo ka sa imol or sa manggaranon, ang imo nga identity based sa imo spirituhanon nga pagkatawo. Amen? And next nga gusto ko i-share, based sa aton nga verse is the promise. So ang promise dira nga we will overcome. Amen? Hambalay mo ko galingon, I will overcome. Again. Amen. Ang hambal dira liwat, so balikan naton, diri lang ko ma-focus sa aton nga verse. Sa 1 John 5, again, verse 4, hambal diri, for everyone born of God, so balaan na naton ang atong identity, sa tanan ko no nga, anak sang Dios nga sa tanan nga tagsa ka anak sang Dios, kita magin madinalagon, overcomes the world. So ang promise ang Ginoo nga tanan nga tawo nga naging anak sang Ginoo, kita magin mandidalagon kita sa sini nga kalibutan. Amen. Ang hambal diri sa John 16 verse 33. Basahon naton. John 16 verse 33. Ang hambal diri ara sa screen. I have told you these things so that in me you may have peace. Hambal, take note, in this world you will have trouble. But take heart, hambal sang Ginoo, I have overcome the world. Amen? That's the promise of God. Wala nag-promise ang Ginoo nga ang kabuhi naton diri sa kalibutan maging masadya lang, maging okay lang, maging maayos, maging tawhay ang kabuhi ta diri sa kalibutan. Kasama inagali sa promise ang Ginoo. Nga diri sa kalibutan kay iba ang system sa kalibutan, di ba? Sino gani ang gag-govern sa kalibutan? Nalipat na sila. Si Satan, di ba, ang nag-govern diri sa kalibutan. Pero, hamon ba sa Ginoo, hindi niya ma-promise nga maging smooth sailing ang atong kabuhi diri sa kalibutan. Ang promise ng Ginoo, diri sa kalibutan, mag-experience kita sang trouble, magkaroon kita sang kabudlayan. Pero, ang hambal sang Ginoo, take heart. Di ba? Kay gin-overcome ko na ang kalibutan. Amen. So, ang promise niya, wala siya naghambal nga ang problema nimo habang buhay,
dala-dala mo na imo problema. Pero ang problema naton, hindi permanente. Amen. Hambalabi mo ko galingon, hindi permanente imo problema. Amen. Siyo diri sa inyo nga nagsulod ka mo diri, nga nagkato ka mo diri subong sa aton nga panimbahon, nga damo ka mo dala nga problema. Wala, get mo. Praise God. Praise God na. Hambal nila, kaya nga kung kisaan nami ang smile sa gwa, pero sa sulod, damo gali ginadala sa nga problema, no? Ano nga mga problema, ang mga trouble nga ginahambal sa Bible. Damo diri sa aton nga problema sa inyo nga mga relasyon, sa inyong pamilya, sa inyong asawa, anak, sa inyong mga paryente, problema sa kwarta. Bato number one, guys. Damo nga problema sa kwarta, no? Or kung ano pagit problema sa inyong health, sa inyong lawas, di ba? Damo kita sa problema nga ginadala. Pero ang hambal, sa ginawang promise niya, nga, kung kaysa makahambal ka mo nga, Lord, damo akong problema, malupawasan ko panibay, ako mga problema. Lord, astasan o ko nga mag-undergo sa ako nga problema. Pero kung may problema, gali ka mo, i-remind nyo ang inyo kagalingon sa promise ang Ginoo, that I am an overcomer. So, amula per me, inyo i-remind sa inyo kagalingon, kung may problema, kagani, panamdumo mo, ay, hambal galis ang Ginoo, no, I am an overcomer. Amen? I-declare nyo sa inyo kagalingon, I am an overcomer. Amen? Kaya wala ang naghambal sa Ginoo, ay basi malumpuwasan mo na, ay basi pa man lang, matapos yung problema, ang hambal sa Ginoo, ya, take heart, I have overcome the world. Muna ang promise ang Ginoo. Amen? Nga bisaan no ang matabo sa aton, bisaan no nga problema, ang atong maagyan, malampuwasan tagid. Amen? Amen. Muna kaya ang gin-share ni Pastor Joseph, no, ang among nga testimony nga, sing una, nga halis ang bata ako, nga rin ako dali sa church. Pila ka years ang church? 30 years. So, 4 years old pa lang ako, ari na kami dali sa simbahan. Halin sing una, sa subong, in the past 30 years, nga kaupod na, nga ari kami dali sa simbahan, ipakita gid sang Ginoo, nga, hindi lang ako, kundi kaupod sa akong bilog nga family, kag kaupod man sini nga church, nga nadaog ginaton ang tanan nga troubles, tanan nga mga problema nga naagyan naton sa atong nga kabuhi. Amen? Amen. So muna i-declare ginaton dapat sa atong kagalingon. Sa kalibutan, gadi may ginatawag nga power of manifestation, no? Pero sa aton niya, dapat ihambal atong nga ihambal niya. There's power in declaration. Amen? Kaysa declaration, gina-declare naton kung ano gali kagamhanan ng Ginoo sa atong nga kabuhi. Nga gin-equip niya kita nga maging overcomer kita. Amen? And the third is, ang pangatlo, di ba number 1, the identity. Our identity is we are born of God. Number 2 is the promise. God, ang promise ang Ginoo nga, we will overcome. He has overcome the world and therefore, we will also overcome. Number 3, the key. Ano kuno ang yabi? Nga para maging overcomer kita? Our key is our faith. Amen. Balikan ko liwat sa 1 John 5 verse 4. For everyone born of God overcomes the world. Ang next sina, this is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen. Ang hambal diri kaina sa Ilonggo nami ginadaog niya ini paagi sa pagtuo. Amen. Ang susi gali o ang yabi gali nga magiging overcomer kita is our faith. Ang ato nga pagtuo. Ano gani ang pagtuo? Hambal sa Hebrews 11 verse 1. Ano ang pagtuo? Hambal din sa Hebrews 11 verse 1, ara sa screen. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Amen. Ibig sabihin, ang faith is nagasali kita sa mga butang nga wala pa sa mga butang nga ginalauman naton kag nagiging sigurado kita sa mga bagay nga wala pa naton makita. Amen. Nakita nyo ang Diyos? Wala, di ba? Ang hangin nakikita nyo? Wala. Pero gato, kamo nga may hangin. Amen? Kaya hindi man nakaginhawa kung wala hangin, di ba? Pero hindi nato nakikita. Amo man ina ang pagtuo naton sa Ginoo. Amen? So,
tungod sa aton nga pagtuo, muni gali ang magabulig sa aton, hindi nga tungod sa aton nga kaalam, hindi kita nagiging overcomer, hindi tungod sa aton nga kusog, sa aton nga kaalam, or hindi tungod sa aton nga mga ginhimuan, kung ano man ang posisyon mo, status mo, dayanda. Kita magiging overcomer tungod sa aton nga pagtuo sa Ginoo. Amen? Maging madinalagon kita tungod sa aton nga pagtuo sa Ginoo. Amen? Amen. Kag, ang hambal dire, nga kita mismo, si Audrey sinyo naka-experience kamo nga may problema, kamo nga feeling nyo, wala-wala, nagid, nga feeling nyo, hindi nyo nagid ma-survive. Pero tungod nga nagtuo kamo sa Ginoo. Di ba damo-damo kita nabasa sa Bible? Pwede nyo da ibasahon liwat sa Bible, nga mga account sa Bible, nga tungod sa ilang pagtuo, di ba? Nga naghimo milagro ang Ginoo sa ilang kabuhi. Amen. Amen. So tungod sa atong nga faith, so gusto ko gani i-share nga ang sa akon nga work, di ba? Ang bagay ni Pastor Joseph, grabe ang krisis subong, grabe ang mga gina-undergo ta subong nga mga kamahalon sa mga balaklon, gasolina, di ba? Sa ato nga sa sininga kalibutan habang ari pa kita dire, damo pag kita mga pag-antos nga mga price increase nga maagya na experience nyo man or naramdaman nyo man ang mga price increase. Amen. Pero kita, ang pagtuon naton dapat hindi nagasandig sa nagakatabo diri sa kalibutan, hindi nagasandig sa mga politiko, sa ato nga presidente, wala nagasandig sa ato nga mga kliyente. Kay kami gani ako sa akong nga experience, na-realize ko nga gina-remind sang Ginoo nga oo no, ang akon gali yang faith dapat hindi maga-base sa mga clients nga ginahandle namon. Kay possible subo may ginahandle kami nga clients, gakita kami dako. Arde ako mga staff assistant ako, balaan nila na. So thank you again. So pagkat, nakal ba ako gani? Kaya ba si ma'am, si ma'am ga-share sa una, pero kung mag-akig sa amon si ma'am, joke lang. Mabuot ko sila. And then, nabalaan nila na nga amon clients come and go. Diba? Kay tungod sa crisis, subong na experience ko this month nga nadulaan kami clients. So, kung ibutalan ako na ako nga pagtuo sa amon nga mga sa akon nga trabaho, sa amon nga mga kliyente, kay syempre sila ga-experience man sila mo sa krisis. So, syempre, kung kisa ang business, up and down gid. So, kung ibutan ko lang ang pagsalig na ako kapag tuon na ako sa mga kliyente, pwede nga, hindi ako mangin madinalagon. Pero, gintunan ako sa Ginoo nga, ibutang na ako na akong pagsalig kapag tuo sa Ginoo. Kag sini nga month, nga nadulaan kami client, sang ginhambal ko balang Ginoo nga bala ko, hindi Lord, masalig ko ya Lord sa imo. I know that you are my provider. I know that I will, tama ang topic, di ba? I know that I will overcome. Bisan ang mga trouble, kag situation, ang current situation ko hindi maga-define sa akon. But my life will be defined by your identity that you are an overcomer. Therefore, I am an overcomer. So, nagsaligid ko sa Ginoo, kag grabe kitang provision sa Ginoo, kaya hambal na akon, Lord, gapati ko nga ikaw himuna mo among kinanglanon. And just this week, in the past weeks, grabe, 5 ka series ang interview akong ginagyan sa isa lang ka company, sa ilang accounting manager, accounting head, ilang consultant, CFO, kag sa HR. Pero out of hundreds of applicants, this Friday lang, doon wala ko balagi na kulbaan. Kaya hambal ko yan, Lord, kung ihatag mo sa akong para, ganyan sa akon. Tapos this Friday, nag-confirm sila nga ako ang ilakwaon as property accountant sa ilang company. Amen? So grabe, ang Lord, no? Kag ako ang pinaka-first nga tao nila diri sa Philippines. Kaya tayo nga tao nila nasa US. First nga, ako ang first nila nga gin-hire nga outside the US. Tanan nga nag-interview sa akon, taga-US lahat sila. Mga CFO, mga graduate kundi diin. Pero, amo na ang hambal akon nga, grabe ang Ginoo, no? Kung ibutan mo lang gid mo pagtuo kapag salig sang Ginoo, ya, himuon kagid nga madinalagon sang Ginoo. Amen? So, gina-share ko na din nga, bisan kami, ga-undergo man kami sa mga troubles bala, may mga problema, mga gaabot sa aton. Kaya gina-allow na sang Ginoo, kung agin, God allows
something to happen, even if He doesn't approve it, kay gusto sang Ginoo ma-experience nato nga maging overcomer kita. Kay paano kita maging overcomer kung wala kita sang dag-on? Amen? Tama? Paano kita maging, habang nga madinalagon ko, ano ang imo gindaog? Ano ang imo gindaog kung paano ikaw naging madinalagon? Pero ginaalaw sang Ginoo nga may experience naton ini nga mga problema, mga butang nga nagakatabo subong sa kalibutan, kay gusto sang Ginoo nga maging madinalagon kita. Amen? Amen. Palakpakan tabi si Lord. Amen. So, glory to God, gid sa ginahimo sa Ginoo. So, kung ano man ang gina-experience nyo subong, sa ligi, kag tuuhin nyo lang gid ang Ginoo. Kaya ang Ginoo, hindi gid magpaslaw sa aton tanan. Amen? Amen. So, nalipay na sila kami bago na kami nga client. Amen. So, next is, number 4. Next is our foundation. The foundation. Amen. So timing, magalit na-realize ko, timing, magipa-share mo ko sa bang sama ko, may giniwo, kaya ang Ginoo. Kung saan ako, Lord nga, saan ako, Lord nga, nagpuli ako, siling ko ako sa imo nga, siling ko nga unahon, ikaw nagpuli ako. Dito kami nadulan sa client, kasi syempre dahil sa crisis. Pero grabe, gin-allow gid sa Ginoo, kay gin-pa-share mo ko sa buong ng tita, wala mo ko expect nga sang Friday, amo ina ang mabato na akong nga result. So may testimony, kaya nga ginagusto, ipa-share ang Ginoo sa atong tanan niya. Amen. Yan dala naga-sink in sa akon. So next, the foundation. Hambal dere, ang foundation naton is that Jesus is our victory. Amen. Ahambal dere, ang continuation kaina sa 1 John 5 verse 5. Hambal dira kaina nga, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is Son of God. Amen? Sino kuno ang makadaog sa kalibutan, ang mga tao lang nga nagatuo nga si Jesus anak sang Dios. Nga si Jesus anak sang Dios. Amen. So ang aton pagdaog wala sa aton kaugalingon. Amen? Gapati ka mo, nga ay hindi nadaog ko ni nga, matunga gina-share ko, kay hindi ko kahambal nga nakuha ko at nga client tungod lang sa akong kaugalingon. Amen? Kundi gapati ko, nga ginupdan ako sa Ginoo, kag ang ako nga identity, aragid sa Ginoo. Amen? So, ang atong nga pagdaog, wala sa atong kagalingon, ara kay Jesus. Diba naton sa mga nangligad nga si Mana, gindaog na ni Jesus ang cross, gindaog niya ang atong nga mga sala, kag gindaog niya ang kamatayon, kay di ba nabuhay siya liwat, kag gindaog niya ini nga kalibutan. Amen? Gani kita, ang habalang kaina, kita, mangin madinalagon kita kay si Jesus. Kung gapati kita sa Ginoo, or gapati kita kay Jesus, nga anak siya sang Ginoo, nga gindaog niya ang kalibutan, kita mismo mangin madinalagon kita. Amen? So, ang hambal diri ka sa 1 John 4 verse 4. Ayan. So, basahon nato na hambal dira, ikaw, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen? Mas magamhanan ko no ang ara sa aton sangyara sa kalibutan. Ang aton sound. Amen. Greater is He. Daogon ta ni. Amen. So mas gamhanan ang ara sa aton compared sa kalibutan. Sino ang ara sa aton? Si Jesus. Amen. Because we are of Christ, Jesus is our victory. Muna ginahambal naton nga, kung ara si Jesus sa atong kaugalingon, kaya naton, bisan ano pa nga problema, bisan ano pa nga sitwasyon nga ara nga gina-experience naton subong. Amen? So, mas dako ang ara sa aton kaysa sa ginaatubang naton. So, kisa mabalat, Lord, di ba may term nga, dumalumos na ako sa akong problema? Di ba, Lord, dako na giniya akong problema, nga ginaatubang subong? Pero, panumduman naton nga, ang Diyos mas dako kag gamhanan. Di ba, when we accept Jesus Christ
in our hearts as our Lord and Savior, di ba nagakabuhi siya sa aton nga tagipusoon? So ibig sabihin, mas dako si Jesus nga ara sa aton compared sa tanan nga ginaagyan naton subong sa kalibutan. Amen? Mas dako pa si Jesus compared sa mga war, sa famine, sa mga price increase nga na-experience naton, sa inflation nga na-experience naton, mas dako kagamhanan gyapon ang Ginoo. Amen? Therefore, Jesus is our victory. Palakpakan ta dabi si Lord. Amen. And last, nga gusto ko i-share is the application. Ibutan ko lang lahat para pare-pareho. Pero wala pa ako nag-eskwela, Bible school. Ginasundan ko lang si pastor. Ayan. Okay, sige, basahan ko lang sa inyo. The application, how are we going to apply ang pagiging madinalago naton? So, anami kay hambal dere, na-learn na ako nga, overcoming is daily. Gapati ka mo sina, overcoming is a daily walk of our faith. Amen? Gapati ka mo, adlaw-adlaw, may ginadaog ka mo sa inyong kabuhi. Amen. Pagbugtaw nyo pa lang sa aga, gindaog nyo ng inyo kapilawon, bisan lutoy-lutoy ka mo, bisan pilaw-pilaw ka mo nga doon hindi ka magbangon, pero the fact nga nagbugtaw ka mo kag nagbangon ka mo, dira pa lang, naging mandinalago na ka mo. Amen? So, ang atong gali pagiging overcomer, hindi lang siya one-time event, hindi lang sang gindaog, sang Ginoo ang kalibutan, okay na tapos na tanan, habang nagkakabuhay kita dire sa sininga kalibutan, habang ari pa kita dire, every day, adlaw-adlaw sang aton nga kabuhi, kita, gina-exercise naton dapat, gina-practice naton dapat ang pagiging overcomer. Amen? So, wala lang kita na, hambal, ang nang gusto ko i-share, namin tayo, pero hindi kaya dahil. Oh, wait lang daw. Kaya hambal, kaina sa 1 John, so, isa lang ang nagsulat sini. Di ba nagsulat sa 1 John, si Apostle John. So, ang hambal niya dito, di ba ginadeclare naton that I am an overcomer. Di ba? Dito ang hambal kaina sa 1 John. Basahan ko lang habang gina-open pa nga itong screen para makita ninyo. Nga hambal dito kaina, kay gindaog sang tagsa kaanak sang Dios ang kalibutan, ginadaog niya ini paagi sa iya nga pagtuo. Sino bala ang makadaog sa kalibutan? Ang tao nga nagatuo nga si Jesus, amo ang anak sang Dios. So sa 1 John, there is a 1 John 5 verse 4 to 5, ginhambal diri ni Apostle John, sang ginsulat niya ini nga, kita mandadaog kita. Amen? You are an overcomer, I am an overcomer. Pero, may ginsulat pagit siya diri gali sa Revelation, si Apostle John, may ginsulat man siya diri sa Revelation book, sa book sang Revelation. Ayan. Sige, i-flash mo dahil sa sa Revelation 2, verse 7. Ayan. So makita nyo di ang contrast, Ayan. Basahon naton. So, ang version nga ginsend ko baladay sa NKJV version. Ang ginsend na akong nga version. I-copy na lang kayo ibang version. Pero ang version nga ang hambal niya diri, to him who overcomes, I will give to it from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, to him who overcomes, ang ibang nga version sini, to him who overcomes, I will give to it from the tree of life. I will give to him to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Kagahambal madiri sa Revelation 2 verse 11, he who overcomes shall not be hurt by the second death. So makita nato ang contrast, Hambal ni Apostle John sa first John kaina, nga I am an overcomer. Pero sa Revelation gali, ang ginhambal naman dito, he who overcomes, kung sino kuno ang magadaog.
Dubay contrast, di ba? Malakot astig, no? Kaya hambal niya, madinalago na kita, nadaog na ni Jesus ang kalibutan. Pero, haman-hambal niya naman sa Revelation, he who overcomes, kung sino ko no, ang maging madinalagong, kung sino ang ma-overcome ko no, siya ko no, ang mag-eat sa tree of life, which is in the midst of paradise of God. Ang ibig sabihin, matuhambal ko ina, ang application naton is that overcoming is a daily walk of life. Kay tungo, although ang identity naton, nga ginhatag sang Ginoo sa 1 John 5 verse 4, nga kita, madinalagong kita, ang hambal sang Ginoo, you are an overcomer. That's why ginadeclare nakon nga I am an overcomer. So ang identity nakon, I am an overcomer already. Pero, ang hambal naman ni Apostle John sa Revelation, dapat, you don't just take your identity as an overcomer. You should live your identity as an overcomer. Amen? You should exercise your identity as an overcomer. Dapat ginakabuhi mo, he who overcomes. Diba? Kaya hindi sa, for example, may-ari dari sa inyo nga, ang may ginatawag ba lang, amo nang ginambal nila, amo na ang status ni mo, dabi. For example, akon nga status, di ba, accountant ako. Pero kung wala ko man na gina-exercise sa akong pagiging accountant, so hindi ko mahambal nga accountant. Nga practicing accountant ako. Kaya wala ko man gina-exercise mo nga everyday nga nagiging accountant ako. So amo man ina sa atong gali, bisan hambal sang Ginoo nga madinalagon kita, kung hindi man natong gali pag-exercise, hindi natong gali sa kada adlaw sa atong kabuhi, kung hindi man nato igakabuhi nga mga dag-on naton at nga mga problema kag mga sitwasyon nga gina-undergo naton, hindi makita gali maging madinalagon. Amen. So, grabe ang revelation ba sa Ginoo nga malako, nga no. Malako abi ko, Lord, gindaog na nimo ang kalibutan. Abi ko, Lord, ang bali mo madinalagon ko. Ay man Lord, experience siya makugyapon sang problema. Haman kada adlaw Lord, ari gyapon ang mga sitwasyon nga gina-undergo nakon. Kay ang gusto gali sang Ginoo hambal dira ni Apostle John sa Revelation, he who overcomes. Dapat kita mismo, di ba? Faith without action is dead. Hambal sa Bible, di ba? So, ang faith naton nagatuo kita sa Ginoo nga overcomer kita, dapat sundan naton sang aton nga action. Nga dapat, everyday, gina-overcome gali naton ang mga problema, ang mga balatian, ang mga broken relationships nga na-experience naton, kung ano man nga sitwasyon nga may ara kita subong, dapat everyday, gina-practice naton ang atong pagiging overcomer. Amen? So gusto ko matandaan nato nga ang pag-overcome sang Ginoo sa kalibutan, pagiging overcomer naton. Hindi lang na one time nga gin-overcome sang Ginoo ang aton mga sala, di ba? Ang aton nga mga sitwasyon nga gina-experience, kundi dapat everyday kita mismo i-exercise naton ang pagiging overcomer. Amen? So, ang hambal sa Philippians 4 verse 13, before I close. Hambal dire sa Philippians 4 verse 13. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Gapati ka mo sina? Amen. Nga tanan nga butang sa kalibutan, kaya naton obrahon, kay ang Ginoo ang magapabakod sa aton. Amen. So kung ano man ang ginabatsag mo subong, ano man ang sitwasyon mo, kung ano man ang karet nga ang identity mo, so hindi na maga-define sa imo. Ang maga-define sa imo, amo tong gi-share na akong kaina, ang atong nga identity, which is, we are born of God. Ang promise ng Ginoo that you will overcome. Ang key or ang yabi sa atong nga pag-overcome, isang aton nga pagtuo sa Ginoo, ang foundation sang pagiging overcomer naton si Jesus, which is the ultimate overcomer, nga gindaog niya ang kalibutan. And of course, ang last, we need to practice ang pagiging overcomer naton. Overcoming is a daily walk. Hindi lang siya nga one time nga nadaog ni Jesus ang kalibutan, kundi adlaw-adlaw sa atong kabuhi. Adlaw-adlaw gina-overcome naton, di ba, ang mga problema naton sa balay, di ba, bisan ang attitude naton, dapat everyday gina-overcome naton. Amen? Amen.
So gusto ko, before I end, nga kay hamba ko gano, kaina nga, there is power in declaration. So, gusto ko nga magtindog kita tanan, kag i-declare naton ini sang sabay-sabay. Sang, ano sabay-sabay? Dungan, ara. Amen. Sin o diri sa inyo, subong ang putong habal ko kaina nga, may na-experience ka mo or feeling nyo defeated ka mo, feeling nyo failure ka mo, di ba? Feeling nyo nakapoy na ka mo, gusto nyo na mag-give up. Feeling nyo mabugat ang inyo nga ginadala-dala subong. Di ba? Sino diri sa inyo nga basta experience nyo, grabe na gini inyo nga problema, nga hindi nyo na kaya, nga na-experience nyo, nga do bugat na ginang inyo nga ginadala sa inyo nga tagipusoon, sa inyo nga pamilya. Di ba? Gusto ko i-remind ka mo subong, bala, biliwat sa inyo ko galing, I am an overcomer. Amen? So, gusto i-remind sa Ginoo sa inyo subong, as we end our series of overcome, we already learned nga ang Ginoo, gin-overcome niya ang kalibutan. Pero subong gusto i-remind sang Ginoo sa inyo, sa tagsa-tagsa sa aton, that I am an overcomer. You are an overcomer. Amen? So why don't we declare, kitaon man, these words, subong nga aga, as we end, nga panghawakan naton, ini nga mga words, ini nga mga tinaga, nga as we declare, dapat i-declare tani with power and boldness. Amen? Nga maging matuod ini sa aton nga mga kabuhi. Amen. So let us all declare in 1, 2, 3. I am born of God. I am not defeated. I am not alone. I am not powerless. I have victory in Christ. I will overcome every battle. Amen. My situation is not my ending. God is working in my life. Greater is He who is in me. My faith is stronger than my fear. I will not give up. I will keep believing. I am an overcomer. Amen. Palakpakan tabi si Lord. Amen. Ang palabisin mo kagalingon, one last time, mandadaog ako. Mandadaog ako. Amen. Let us all pray. Or may gusto pa i-add si Pastora? Before we pray. Amen. Amen. Thank you, Ben. Mabasang Bible, the righteous shall live by his faith. The righteous shall live by his faithfulness. Ang gibasa king ina ni Bembem, 1 John 5, verse 4, for every child of God defeats this world, and we achieve this victory through our faith. Ang basang Habakkuk chapter 2 verse 4, the righteous shall live by his faithfulness. Kabalo ka muna may ang balibim ang last part nga dapat ginalive naton everyday ga walk kita everyday kay Lord being an overcomer. Kabalo ka muna gamba si Lord nga damo troubles, pero ang baliri you shall overcome. Sa verse 5 bala, sa verse 5 sang 1 John, and who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Only those nga nagatuo kay Jesus. Only those nga nagapadayon. Only those who stay faithful kay Lord. Gusto niyo mag-overcome? You want to be an overcomer? Na-declare natin that I am an overcomer. And you will only be an overcomer if you will continue to trust God. Damo iya mga pagtilaw. Kabalo ka mo nga man nga ginasustain sang Ginoo si Bembem. May mga times nagkakadula ang dula iya mga clients. Kami sa eskwelahan.
summer, subong, gamayng income. Kabalo ka mo, if you continue to trust the Lord is going to provide for you. Kagina na kambal siya, anong may kabalo siya nga, kabalo kita nga nagkadto ka mo diri, lain-lain naton problema, lain-lain naton karga, lain-lain naton mga concerns. Kabalo ka mo, you shall overcome if you will continue to trust the Lord. You will overcome if you will continue to be faithful kay Lord. You will overcome if you will continue to believe. Believe that God will help you overcome. Ang basang Bible? And those who can win this battle against the world are only those who will believe that Jesus is the Son of God. Woo! Hallelujah! Let us believe. Let us continue to trust the Lord. Kabalo ka mong nagatuo kay Jesus, bisan wala ka kakita. Ako katuo ko nga madamo ma-enroll, bisan wala po ko kakita. Bimbim ka katuo nga, damo pa nga kliyente nga maabot, bisan may mga impossibilities, bisan wala sila sa ginahar nga Filipino, siya lang ang ginahar nga Filipino. Amo na mga imposible nga butang, nga pwede obrahon sang Ginoo if you believe in Him. Amen? Hallelujah! Itataas ang... Let us worship the Lord. Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Ulit ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi Hallelujah. Ambal niya bakok. Bisan wala kuno sang karnero sa turil. Bisan way kasi may makita. Nakasanag sa imo mga damgo. Bisan wala kasi may makita nga paglaom sa imo mga ginalauman kag sa imo mga ginandom. Ambal niya bakok. I will continue to trust in the Lord. I will continue to rejoice in the Lord. So bungaga, masaling ka, Lord, ang akong problema, daw wala pa ko si may makita. Why ko si may makita nga sabat sa akong problema? Lord, wala ko si may makita nga kasanag, paglaom sa akong nga mga problema. Pero Lord, I will keep on trusting you. I will continue to trust in you. Kay ikaw, Lord, na promisa, He who promised is faithful. Kag wala sang isa nga mga promises ni Lord nga nag-fail. Not even one of His promises fail. Subungagan bala si Lord, Lord, thank you. Saligan ko ikaw, bisan wala ako sa may makita nga paglao. Bisan Lord, ang akong problema do imposible. Pero pwede mang imposible, bisan hindi ko pa makita. Tungod kasalig ako sa imo. I will trust you, Lord. So kung wala pa ko sa may makita, gusto ko nga may maka-open ko negosyo, pero duway ko sa may makita nga paglaom. Gusto ko, Lord, nga makatibawas ang akong pamilya, pero do sige lang gyapon problema. Wala ko sa may makita. Ramba ni Lord, believe. Believe.
believe, kay nagatuo ang balas ng Ginoo, hindi gid mapaslawan. Those who trust in the Lord will never be put into shame. Because He is the God who can be trusted. He is the God who does not lie. And He is always faithful. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Itataas sa kwarto'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your presence. Subong nga aga. Salamat sa iyong mga pulong. Salamat sa life ni Bembem. Pray that you will continue to bless her. Continue to make her flourish sa iya, Lord, nga business. At sa iya nga ministry nga ginatag nimo sa iya. We pray that you will bless them. Both of them, Lord. Sila ni Russell. I pray that you will just so bless them. Bless them, Lord. Protect them. Protect them every day. Saan kuntiin mo sila dalon, sa ila pagbalik, kag sa ila pagbalik pagidiri sa Philippines, you will favor them. You will continue to favor them. You will continue to give them the wisdom. You will continue to guide them, Lord. Salamat sa ila kabuhi, salamat sa ilang life. Salamat sa heart ni Bembem, Lord God. Salamat sa ilang pag-love sa imo ministry, sa imong hilikoton. We pray, Lord, that subong nga aga, ang tagsa-tagsa sa amon, we will continue to trust. We will continue to believe in you, Lord. We will believe what you have promised, Lord, sa amon. Ang tanan naging promisa nimo sa amon, you will keep it, Lord. Imo inatumanon, kay ikaw amon Diyos nga wala nagabutig. Salamat, Lord, nang bali mo ang tanan nga mga mataro magakabuhi sa pagtuo. Magatuo kami sa imo, we will not doubt your faithfulness. Kay ikaw, gid Lord, ikaw ang nag-promise nga matutom sa iyong mga promisa. We pray, Lord, that you're going to bless each one of us. Lord, i-bless mo amon bilugas si mana. Ang tanan namon nga obrahon, ang tanan namon nga mga likoton. Updan nimo kami, bisan ang tanan namon nga ginaplano para diri sa sininga church. Kang tanan nimo, Lord, nga mga katawan, Lord, nga mag-involve sa imo likoton. Manginbahin. Sa kunano nimo ang gusto brown there sa panay. Salamat, gid Lord. We pray that you're going to bless each one of us. May the Lord bless you and keep you. And may His face shine upon you and be gracious to you. May His face turn toward you and grant you peace. May the Lord favor you this week and every day of your life. May the Lord bless your coming in and your going out, both now and forevermore. Be blessed in the name of Jesus. Amen and amen. Woo! Thank you. Bless you guys. See you next Sunday. Thanks for being a part of our YouTube channel. We post new video here every week to keep you inspired and encouraged. When you subscribe to our channel, it helps to get hope and good news of the gospel of God around the world. You've been impacted by our ministry? Let us know in the comments below and share this channel to your family and friends.
Thank you and God bless us all.